What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Parang nakakapanibago sabihin yun, no? Tagal ko kasi nawala boys eh. For sure, number 1 na tinatanong nyo, anong nangyari sa YouTube channel natin? 1 month na tayong halos hindi nag-upload. For the past few uploads, yung mga ina-uploads ko talaga is puro repost lang, no? Yung mga from years ago, no? Ano nga ba nangyari sa akin? So, in this video boys, share ko sa inyo and feel ko ito na yung time para may gusto kasi ako sabihin sa inyo boys. Mamaya na lang. May story kasi ito eh. Sinulat ko to unprepared. Unprepared, walang script. Papakita ko sa inyo. Pakita ko lang sa inyo boys ano yung setup ngayon. Ayan, wala akong binabasa. Natural. Alam nyo naman boys, pag ako nagsushoot, wala talaga akong script kahit saan. May ilaw lang ako dyan. Ito yung mic natin. And wala akong script boys, no? So bahala na kung ano masabi ko ngayon. Share ko sa inyo boys ano nangyari sa akin. Sila Cory, sila Gary, si Cashman. Pinakahinahanap nyo boys, si Cashman, si Barak. Asan yung mga sasakyan natin. Share ko sa inyo mamaya boys. Siguro tatry ko lumabas or pakita sa labas asa na sila. Pero mamaya bibigyan ko rin kayo ng updates about sa mga sasakyan natin. So simulan muna natin sa anong nangyari, bakit ako tumigil mag-YouTube. So basically ang nangyari kasi boys, aksidente ako sa motor. Naging Oscar ako. No reasons. Kamote rider lang talaga. Nagkamali ako, overshoot. Pero more on that later. Share ko sa inyo boys paano nangyari. Sinushoot ko tong video na to June 4. So nangyari ang first ever injury March 16. Tandang-tanda ko, nasa utak ko to boy. March 16 nangyari ang karumal-dumal. So, ano kasi ako boys, no? Medyo malaki ako, no? 5'10", 200 something pounds. Basically, nagbabasketball ako nito mga panahon na to. May schedule kami ng 8 to 10 ng basketball. At mga 8:30 po siya unang laro. Mga siguro mga pangatlong ball possession. Pak! Mali ako ng bagsak. Tinamaan yung tuhod ko agad par. Narinig ko na agad eh. Parang may ganyan. Parang may nagbukas ng wine bottle. So sabi ko, fuck! Parang mali yung tunog na yun Pero usually naman talaga boys, ako sanay naman kasi ako na may mga tumutunog sa ankle ko. Kasi madalas talaga ako natatapilok. Nakakaapak ako ng paa. Hindi ko kasi alam na may ACL pala sa tuhod, no? Ang alam ko ACL lang talaga sa likod nung paa. Parang kay Kobe Bryant, hindi ko alam na may ACL talaga sa tuhod. So naisip ko baka may tumunog lang or may natanggal na buto, o may na-dislocate siya na buto, or napatikol na buto. Nilakad-lakad ko pa rin siya. Pero eventually, parang sabi ko, sakit. Nakalakad ako, pero ika-ika. So medyo parang hindi ko na tinuloy yung laro. So mga after namin mag-basketball, mga 10:30 to 11 PM ng gabi, March 16 pa rin to boys. Same day, same night. Naka-schedule yun. Naalala ko yun kasi Sabado eh. Every Sabado, may rides kami ng motor. So hindi ko pa na-upload yung ibang videos, pero meron kasi akong Mio 1 tsaka Mio 4. Kinargaan ko yun. Abangan nyo sa mga susunod na videos. Upload natin. Next ng vlog na to. Kinargaan ko kasi yung mga motor na yun. After mga 30 minutes ng basketball namin, after siguro mga 1 hour, umuwi lang ako. Tapos nag-rides na kami. Alam nyo man na baka boys na very fan talaga ako ng all stock na motor. As in, all stock na makina. Gusto ko yung mga upgrades, mga bolt-ons lang. Hindi ako masyado fan ng mga karga-karga na yan. Kasi naniniwala talaga ako na yung best engineered engine is yung manufactured ng mismong maker, no? So yung Yamaha, yung Honda. So ayoko galawin masyado. Kasi para sa akin, pag all stock, ito yung pinakamatagal na less maintenance na kailangan mong gawin. Pero, dumating yung panahon na nag-enjoy ako sa mga kargadong Mio. So, kinargaan ko yung Mio 1 ko. Papakit kami ng Marilaki. Syempre, may rides nga kami. Mga 11:30 na ng gabi, nakaset na yung rides. So, kompleto na kami. Tapos, bakbakan na kami paakit ng Marilaki. So, again boys, not gonna lie, medyo naging kamote ako sa kalsada. Bagong buo yung motor ko nung boys eh. Kakakarga lang, bagong buo yung motor. So, alam mo yung giyang ka magpakitang gilas. Syempre, yung mga kasama ko kasi noon, naka-Aerox lahat. So ako, naka-Mio lang, parang underdog kasi no, tapos ang bigat ko pa. Kasi yung mga karga nila, siguro mga naka-remap, all stock. Pero still, given the size, the weight factor, dehado pa rin ako. So ako, rakrakan paakit ng somewhere sa Marilaki. So again boys, aminin ko sa sarili ko, naging kamote ako. Kasi ako, alam niyo naman boys, naka-big bike kasi ako, naka-Hayabusa ako. World's fastest big bike, mga panahon ng 2000s, no, 90s. So ako, akala ko sa sarili ko, kaya kong dalihin yung Mio 1 ko na kargado. Ang karga lang naman nun boys is 59 big valve. Kaya ko siya iliko-liko, kaya ko sa rektahan, pero hindi ako sanay lumiko sa mga tight turns ng naka-Mio, ng maliit yung wheelbase. No? Kasi sanay ako lumiko talaga sa big bike. No? Tsaka, again, first time ko dalihin ng bakbakan talaga yung Mio ko na yun. Kasi kakabuo nga lang yan. To cut the story short boys, overshoot malala ang rich potato nyo. Pagang. Ayan yung picture niyan boys. Pang. Basically kumalat ako, overshoot. Wala naman akong head-on collision. Tinamaan ko lang talaga yung mga railings nung
Ito, yan yung mga railings dyan. And, ito yung first ever na semplang ko sa motor. Madalas naman ako sumisemplang boys, pero hindi yung overshoot malala talaga. Dahil nga bakbakan yan, parang nasa utak ko, alam ko naman na mali na pagbakbakan sa public road. Pero, well, at some point, dumadaan talaga yung mga ganyang moments. At this time, ito yung panahon na yon. Ang nangyari, so overshoot ako, di ba? Bam! Overshoot. Share ko lang sa inyo, ano yung feeling sa mga hindi pa sumisemplang dyan. Ito yung feeling nun, boy. Nung nakita ko mag-overshoot na ako, pumikit na ako, hindi ko alam kung bumitaw ako or what. Kumapit ako, bumitaw ako, hindi ko alam. Basta pumikit ako, sabi ko, fuck, ito na yun. Pagkabitaw ko, pang naramdaman ko yung impact, gumulong-gulong ako, bam 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 bam. Pero wala akong nararamdaman sa leg sa mga nararamdaman ko umiikot ako, nararamdaman ko tinatamaan ako. Pero hindi ko nararamdaman yung sakit. Wala siyang sakit until tumigil ako. Tumigil ako kasi ako boys nakadapa, naka heads down, tummy down. So parang sabi ko, fuck. Ayun yung unang word na sinabi boys, naalala ko yun. Sabi ko, fuck! Ganyan, masakit. Naramdaman ko lahat ng sakit nung tumigil na yung motion. Tumigil na, nakadapa na lang ako, di ba? Tapos una kong reaction talaga is mag-flip to my side para nakahiga na ako. Kasi mahirap huminga ng nakadapa, di ba? So parang, fuck, recovery mode na agad ako. Unang ginawa is, parang normal na reaction mo. Galaw yung mga daliri, yung mga joints, siko, tuhod, paa, ankle. Sabi ko, okay naman lahat. Fuck, okay na. And after mga 30 seconds, narinig ko yung mga tropa. Si Patata, sumemplang. Busina ng busina. Narinig ko yung mga ilaw. Alam mo yung parang feeling na nakahiga ka, tapos ang daming ilaw. Nagsisigawan yung mga tao, narinig ang lamig. Lahat boys, nararamdaman ko ng mga panahon na yun. Shoutout pala sa tropa ko, si Lionel. Nagstay yan sa akin sa tropa ko. Hindi ako iniwan yan. Tropa ko na yan, napaka-solid si Lionel. Si Loyal Nel. Nasa tabi ko lang yan. Sinecure niya lahat ng gamit ko, yung relo ko, yung mga valuables, yung bag. Sabi niya, tol, nasa akin yung gamit mo, huwag ka na mag-alala, pahinga lang dyan. Ano sa feel mga panahon na yun? Parang, fuck, kailangan ko pa alalahan nasan yung gamit ko. Tapos marinig mo yung tropa mo nagsalita ng ganyan. Boy, napakasarap sa pakiramdam. Ako boys, hindi ko talaga in-expect na sisemplang ako. Kasi, parang never ako nagda-doubt sa sarili ko na hindi ko kaya. Iniisip ko palagi lang kaya ko para magawa ko. Parang mental mind lang yan. Pero eventually, sobrang taas nung kumpiyansa sa sarili na hindi ako sisemplang. Kasi nakahayabusa ako, ba't ako sisemplang sa Mio, di ba? Well, nangyari siya. Mali ko rin naman. Number 1 boys, huwag kayong mabilis masyado sa public road. Butin lang sa akin, hindi ako nakatama ng iba. Sarili ko lang, tinamaan ko. Tinry ko tumayo, kasi nakahiga na ako, di ba? Nakahiga ako. Bam. Tinry ko parang umupo. Kaya ko naman umupo, pero ang most masakit lang talaga sa akin, legs ko talaga, as in. Masakit. Kitang-kita kasi naka-shorts ako boys eh. Yun pa pala, huwag kayong mag-shorts sa mga ride. Kala ko kasi quick ride lang pero naka-shorts ako, so pang BGC yung suotan natin. Puwa ko, kita ko yung hita ko, puro sugat. Puro gasgas ako, butas yung jacket ko, puro sugat ako, puro galos, puro gasgas, puro lupa. Kasi natapos ako boy sa lupa, sa grass, sa kabilang side ng road pa. So overshoot malala talaga yun. Tinry ko tumayo kasi naisip ko na baka gusto ko tumayo eh. Kasi baka pag dumating na yung rescue mission, nakatayo na ako, hindi nila ako mahihirapan nito. Pero pag tayo ko boys, parang pinipilit ng katawan ko talaga tumayo kasi ayoko nakahiga eh. Parang ang lamig kasi sa floor, sa grass, ang lamig sa grass. So pinipilit ko tumayo. Pag tayo ko boy, hindi ko ma-feel yung legs ko. Fuck, utang ina ano to. Pagka tayo ko, doon tinamaan na unang nangyari sa paningin ko boys, parang nag-blur. Ako hindi ako naniniwala talaga sa hilo. Hindi ako naniniwala sa hilo kasi parang never naman ako nahilo kahit sobrang pagod ko na. Kahit training namin, hindi naman ako nahihilo. Nasusuka ako pero hindi ako nahihilo talaga. Anyway, ang nangyari, pag tayo ko boys, parang nanood ng TV tas nilipat. Tas pag nalipat sa walang channel, dilim talaga. Yun yung first ever ko na nahilo talaga. Tapos after nun boys, parang sabi nila, tangina si Patatas, nahihilo. Huwag yung patulugin. Parang naramdaman ko yung 5 sampal sa mukha ko. Ginaganyan ako boys, para magising ako. So after mga 3 seconds, nagising rin naman ako. Siguro medyo nang hina lang ako. Sabi niyo, upo nyo lang. Tapos again, umupo na lang ako. Pagka upo ko, tinawagan na ni Lionel again si Jaja. Si Jaja, for sure kilala niyo si Jaja Works. Sila Ipe, sila Kevin. Ayan yung mga tropa nating mga nagme-mekaniko. Again, sila rin yung sumalba sa akin. So huge thanks sa mga tropa ko na yan. Solid na tropa. Maasahan mo anytime. Life or death situation. Pupuntahan ka talaga yung mga yan, boy. Isipin mo, all the way from Kamuning. Papunta pa sila Marilaki. Siguro mga 1.5 oras tinravel nila para ma-save lang ako, di ba? Kasi ayoko sumakay sa ibang sasakyan eh. Gusto ko kay Jaja lang. So again, sobrang thankful sa mga tropa ko na yan. Yung mga solid na tropa boys. Di bale ng onti kayong magtotropa, basta sobrang tunay kayong magkakaibigan. Tinanong ko, nasan yung motor? Ano nangyari sa motor? Sabi ng mga tropa, gusto mo makita talaga. Pinakita nila yung motor. Boy, inang yubi. Parang kiniliti sa leg si Joey, boy.
Noong mga panahon na yun, sabi ko, fuck, tangina, parang malala yung nangyari pala sa akin. Pinapaalis kisan nila yung helmet sa akin. Sabi ko, huwag nyo alisin yung helmet ko. Huwag nyo alisin yung helmet ko, okay lang ako. Alam mo bakit? Kasi ayokong makita nila akong yung mukha ko. Aray, parang nilukot yung mukha. Kasi alam ko, pag nakahiga ako, pipicture na ako yung mga yun eh. So yung helmet ko, sabi ko, huwag nyo alisin. Kabit nyo lang sa ulo ko. Yan. Nakabalaklava pa ako. Ayoko alisin eh. Kasi mukha akong tanga doon, nakahiga ako, labas tiyan. Puta, kawawa naman ako ng boy. So anyway, fast forward, sinakay ako sa Montero. Yung Mio sinakay sa Montero. Tapos, diniretso na ako sa pinakamalayong ospital sa Capitol. My choice naman yung Capitol. Hindi ko alam. Hilong-hilo ako ng mga time na yun eh. Hindi ko alam ba't sa Capitol ako nagpadala. Siguro para malapit sa bahay namin. Taga QC kasi ako boys eh. So, baka dahil doon. Again, shoutout sa mga tropa ko na sila Jaja. Fourth speed, cam speed. Inantay nila ako hanggang sa makakaya nila. Take note boys, mga panahon na to, mga 3 AM, 4 AM na to, nasa ospital pa rin kami. So, syempre, kailangan nila na magpahinga. Umuwi na sila. Inuwi na nila yung motor sa bahay nila. Ako naiwan ako sa ospital kasama ko yung girlfriend ko si Jana. Pumunta yung kuya ko, si Kuya Matt. So, sila na yung nag-alalay sa akin doon. Unang ginawa sa akin boys is ER, Matic ER. Nung mga time na ito boys, inutang ko si Osama yung pula kong SIR. So hindi ko pa sure kung ito yung mga panahon na kaya ko inutang boys si Osama yung pula kong SIR. Kasi wala na akong pera. Gustong gusto ko yung sasakyan. Sabi ko kay Jaja, pwede ba i-terms? Mahig siya ng terms, okay naman. So ito yung mga panahon na pinag-iisipan ko kung magpapa-ER ba ako. Kaya ko ba malalaba yung inabot ko? Kasi pag nagpa-ER ako, dagdag gastos so madedeli ako sa bayad sa tropa ko, di ba? Parang mga time na yun, yung utang ko parang mga sa 450, mga 400 yung mga panahon na yan. So sabi ko, papa-ER ba ako? Kaya ko naman tumayo, baka bugbog na yung legs ko. Di siguro, baka pwede na yung x-ray. Parang pinag-iisipan ko ano ba yung maibabawas ko dun sa kondisyon na yun. Kasi baka kulangin ako ng pambayad dun sa SIR kay Osama. To cut the story short, wala akong bale. Puro galos lang ako. In-injection lang ako ng anti-tetano para sa mga galos. Naalala ko, meron dun na kailangan magpa-CT scan para sa ulo. Pero sabi ko, parang yung CT scan kasi doon parang 12,000 pa o 9. So sabi ko, hindi naman masakit yung ulo ko. Yung helmet ko, alam ko wala akong galo sa ulo kasi helmet ko wala namang gas-gas. Chinek ko yung helmet ko, walang gas-gas. Kasi makinis eh. Parang puro legs sinalo ng impact yung legs ko. Yun lang yung sumalo ng impact ng lahat. So buti lang wala akong tama sa ulo. So, hindi na ako nagpa-CT scan. Huwag niyong gagawin yun. Ako lang in my decision lang yun kasi medyo hectic na yung bayaran. For safety measure, magpa-CT scan pa rin kayo if ever man ma-aksidente kayo. Ako lang talaga medyo kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako tinamaan sa ulo. So, hindi na ako nagpa-CT scan kasi 12K din yun boy. Isang gabi. Damn! After siguro mga 5 hours sa hospital, inuwi na ako sa bahay. Dito medyo medyo nasa sarili na ako. Ang masakit talaga sa akin boy, hita ko talaga. Ang taba ng hita ko. Mataba na yung hita ko boys eh. Pero, after nung aksidente, ang laki nung hita ko parang golem talaga yung hita ko, lalo na yung ankle ko. Tapos color violet sila. Meron akong tattoo sa legs. Ayan, yung mga aso ko. Tapos meron tong background ng Galaxy. Ayan, dito nadagdagan niya ng color violet. As in, bugbog talaga. Di mo na malaman kung ano yung background sa tattoo. As in, ganong kalala. Tapos may mga sugat ako, may mga malalalim na gas-gas. Basta masakit talaga. Kinabukasan na yun, after siguro mga 12 hours ng aksidente, dito ko na naramdaman lahat. Ang sakit ng legs ko, hindi ko magalaw, hindi ko maiapak. As in yung apak lang na ganito sa floor, hindi ko maapak, hindi ko mabend. Wala, as in. Ito yung mga mag-show ako ng mga clips kung ano nang kalagayan ko after nung aksidente. So, inuwi ako dito sa bahay. Share ko na lang rin sa inyo boys. Next time, kung naalala nyo nasunog yung bahay namin. So, pinapagawa na yung nasunog na bahay. Butin lang may mga construction workers dito sa likod. Sila yung nagtulong sa akin para ihiga ako sa kama. Tapos yung kama, dalihin dito sa mismong house. Kasi mabigat ako boys eh. Hindi kaya ng mga family members. Ako na yung pinakamalaki sa family members namin. Again, shoutout sa kanila. Tinulungan nila akong makakit dito. So March 17 na ng mga panahon na to boys. Dito pa lang nag-sink in lahat. Fuck, tangin na makakalakad ba ako? Ang sakit talaga ng lahat. Hindi ko maigalaw. Yung mga sugat ko, ang lalalim. Dami akong sugat boys. Color, ang dilim talaga ng legs ko. Parang pinadil yung mga hita ko. Tapos, fast forward, siguro mga 5 days after, dito na ko na nararamdaman yung hirap nung nangyari, boys. Kumakain ako, sinusubuan ako. Parang helpless talaga ako, boys. Nakahiga lang ako. Nagagalaw ko yung arms ko, pero masakit. Yung legs ko talaga yung pinakatinamaan. Sa ulo, again, wala naman akong tama. Sa neck, sa spine, wala. Puro mga sa mga siko, sa mga kantuhan lang, ganyan. Pero mostly legs lang talaga tinamaan sa akin. Dito na ako nahihirapan. Pag mag-ano ako, mag-e-etchas ako, dito ako pinaka nahihirapan. Kasi boys,
hindi ako makatayo, hindi ako makaganyan, hindi ako makaupo, hindi ko maaapak yung paa ko sa floor. Kahit ganyan lang boy, ang sakit talaga. Patikitin ko lang sa floor or somewhere sa ang sakit. Dito sobrang naaawa ako sa sarili ko boys. Niisip ko talaga na fuck, buti lang talaga buhay pa ako. Buti na lang hindi masyadong malala yung nangyari sa akin. Buti hindi tinamaan yung spinal cord ko. Buti hindi ako nabalian. Lumabas pala yung X-ray results, wala naman dislocation or anything. Puro bruises lang talaga sa buto. Kumbaga natural healing lang yung kailangan. Walang kailangan i-cast or i-operation. Kailangan lang talaga magpagaling. Ito na yung mahirap boys, nung kailangan ko na umechas, kailangan ko na mag-poop dahil nga hindi ako makagalaw. Ginagawa ko, meron kasi kami ditong bed na parang yung umaangat, gumaganyan. Gumaganyan. So upo muna ako, di ba? Pagka upo ko, tuturn ako to my side. Pagka-turn ko sa my side, tatawag sila parents ng dalawang construction worker para buhatin ako, isang tao dito, isang tao sa kabila, para maitayo ako. Pagkatayo ko, yung bed, hatakin yung bed, lilipat yung poop chair, saka ako iupo. Ang proseso niya boy, parang nakakahiyang everyday tumawag ng mga tao para gawin yung number na yun. Ang dami tol. After ako mag-poop, so syempre nasa sala kasi ako boys. Na-confine dyan sa sala na ako kasi hindi ako makakit sa kwarto ko eh. So nandyan ako sa sala. So pag may bisita, hello, parang nakakaya naman. May nakahigang tao, di ba? Laki-laking tao na ito, nakahiga. Bruises, ang itim ng legs, color violet. Damn. Putin lang talaga. Meron akong sobrang bait na girlfriend, si Jana. Naalagaan ako niyan boys. Hinuhugasan ako niyan. Pinapaliguan ako ng towel. Nandyan siya mentally. Kinakausap ko, kinikwentuhan ako. Kasi boys, wala, mahina talaga ako. Sobrang hinang-hina ako ng mga panahon na yun. Hindi ko alam kung magagaling pa ako, hindi ko alam kung makakalakad ba ako. Totoo ba kayang wala akong dislocation? Totoo bang wala akong tinamaan sa legs? Kasi bakit ang sakit? Hindi ko malakad. Alam mo yung parang fina-fuck up ka ng mind mo na nawawala ka ng kumpiyansa sa sarili. Kasi malala yung nangyari sa akin eh. Siyempre nilalabanan ko ng utak ko na hindi, kaya ko yan. Lahat naman ng problema nakayanan ko. Naglalaban na si Devil tsaka si Angel sa utak ko eh. Fuck. Again boys, daanin nyo lang sa dasal, kausapin nyo lang si Papa G, basa kayo ng Bible. Mga panahon na yun, nagbabasa lang ako ng mga Bible verses, ng mga devotional books. Kasi wala akong nakahiga lang ako eh. Wala akong magawa. Hindi rin ako makapag-vlog, di ba? 1.5 month na. April, dumaan yung April, natapos yung April. Yung left leg ko, medyo okay na siya. Nawawala na yung bruises, nawawala na yung mga sugat, healed na lahat ng mga gasgas. Medyo namamanhid na lang siya. Yung right leg ko, ito yung may mali. Remember na sabi ko sa inyo, nag-basketball kami, di ba? Akala ko na yung... Kasi kumpiyansa na ako sa sarili. Alam ko na sa sarili ko na wala akong dislocation eh. So, kasi nagpa-x-ray na and all. Walang mali sa tuhod ko. Yun yung nasa utak ko ng mga panahon na yun. Pero naisip ko, bakit hindi ko pa rin mabend yung tuhod ko? Parang pagaling na lahat, pero hindi ko pa rin mabend yung tuhod. So, pumunta kami, nagpa-MRI kami. Shoutout kay Sir Vince. Nag-help sa amin sa East Avenue Hospital. Doon ko nakita na punit yung ACL ko. Bam! Fuck. Dumating yung results eh. ACL kami ng Friday, dumating yung results Wednesday na. Ito, Holy Week na to ng mga panahon na to. Nung mga panahon na nagpapa-MRI kami. Dito ako nagre-research eh. Dito ko nalaman na may ACL injury pala sa tuhod. Alam ko yung ACL sa may paa lang eh. Dito ko nalaman na may ACL pala sa tuhod. Siyempre, nag-research ako. Ano ba yung masakit sa akin? Bakit hindi ko siya mabend? Malamang yan, may runner's knee, runner's something. Basta kapag tumatakbo ka daw, mali yung landing mo, masakit na yung tuhod, ganyan. Nung dumating yung results, boys, fuck, confirmed putol yung ACL ko. For a day, medyo na-down ako sa sarili ko. Inisip ko, makakalakad pa ba ako? Tapos siguro yung mga times na makapag-basketball ako, hindi na makapag-football, magiging normal pa ba lahat? Pero again, boy, daan nyo lang sa dasal, pray lang kayo kay Papa G. The next day, okay na ulit ako. Research na again, kinabukasan. Nag-aral, pumasok na ako again sa YouTube University, TikTok University, para mag-search kung kailangan ba talaga i-surgery or i-operation yung mga ACL injury. Dalawa yung option, pwede mo ipa-surgery, pwede mo hindi pa-surgery. In my case, nag-decide, di naman ako ganun ka-athletic as before, ng mga varsity tayo. So, hindi na ako magpapa-surgery. So, gusto ng parents ko magpa-surgery ako. Pero ang downside lang daw, maaga kang magkaka-arthritis kasi syempre wala ka ng ACL. Putol na yung ligament mo na yun. Kasi boys, kapag ito yung naging thought process ko, pag hindi ako nagpa-surgery, in a month makakalakad na ako. Medyo ika-ika nga lang, pero makakalakad na ako, di ba? Pero kapag nagpa-ACL or ACL operation ako, 200k, 250k plus therapy, plus di ako makakalakad. Another pagaling na naman. Pero mga time na to boys, after siguro 1.5 months, medyo nabebend ko na siya. Medyo okay na yung katawan ko sa motorcycle accident na to. So,
mga panahon na to, naisip ko, shit, tagal ko na nakahiga, gusto ko na maglakad. So hindi na ako nagpa-operation. Naka fully walk ako, boys. Medyo nakakapag-crutches na ako siguro after mga 1 and 3 weeks. So pa 2 months medyo nakakalakad na ako, pero ika-ika pa din. Naka-crutches na ako yung mga panahon na yun. Fast forward ngayon is June 6 nga ngayon. Nakakalakad naman ako ng normal, boys. Ay, hindi pa, medyo normal na. Ika-ika pa din at some point. Medyo 1-2 step pa din ako ngayon. To answer the question, boys, bakit di ako nakapag-vlog? Kasi wala na akong naipon ng mga vlogs. Yung mga vlogs ng mga dati, naubos ko na siya. Ngayong medyo magaling na ako, nagpapagaling pa rin ako, boys, ngayon. Makabalik na ako sa YouTube vlogging natin. Makapag-reviews na ulit tayo ng mga sasakyan as before. Again, boys, kaya lang naman ako nag-start mag-YouTube kasi gusto ko ma-inspire yung mga tao na bumuo ng kanilang mga 90s cars. Kasi pare-pares tayong mga mahihirap. Pare-pares tayong mga walang pera. Hindi pa natin afford bumili ng mga mamahaling mga sasakyan, mga brand new cars. So, stick muna tayo sa mga second-hand 90s cars, which is, napaganda pa kasi I think maganda talaga ang 90s cars, boys. Nandito talaga yung character kung paano mo bubuuhin, paano mo siya nakuha, paano mo nakuha yung pyesa, anong setup gagawin mo, di ba? Instead na magbisyo-bisyo kayo, boys, bumuo lang kayo ng mga 90s car. Yun lang naman talaga yung gusto kong mangyari sa... Kaya ako nag-share ng inspiration sa inyo na bumuo ng mga 90s car. Kasi gusto ko, sama-sama tayong bumubuo ng mga sasakyan. Show mo yung build mo, ano yung character mo sa pagbuo ng kotse. Gusto mo ba naka-underglow? Gusto mo ba naka-tint? Though meron tayong mga preferences na ano to, hindi masyado maganda to, hindi masyado maganda yan. Meron naman tayong own opinion boys. Pero sa akin, buo mo yan, walang mali dyan. Pero kung gusto mo magtanong ano yung magandang buo para sa akin, sasabihin ko, di ba? Nagtanong ko to give you guys an update sa mga sasakyan natin. Alam ko marami nag-abang sa inyo about kay Cashman. Yun yung 50k challenge natin. Medyo ano kasi siya, boys, down the drain kasi siya eh. Medyo abono ko sa lahat. Pag nagpapagawa kasi ako, boys, wala naman nung sponsors, di ba? Lahat ng paggawa sa akin yung bayad sa akin yun. Tapos naisip ko pag ipina-repaint ko siya ng 20k, hindi siya balik kasi talaga, boy, sa YouTube eh. Mahina lang yung kita dito sa YouTube, boy. So medyo gastos talaga siya sa akin. Binenta ko si Cashman, boys, 35,000 lang din. Again, sobrang lugi. Nabili natin siya 50. Talo na naman ng 15k. Pero again, okay lang naman yun kasi nakaka-share ako ng knowledge. Kahit onti lang sa inyo, no? Next na tanong nyo si Cory. Nasaan na si Cory? Nandiyan pa rin po si Cory, boys. Mamaya, siguro papakita ko sa mga next videos. Pero nandiyan pa rin si Cory. Never natin ibibenta si Cory kasi yan yung first ever na kotse talaga natin. And yan yung pinagbuhusan ko talaga ng oras. Before pa ako mag-vlog, yan talaga yung pinaka-baby natin. And boys, si Barak, boys. Wala na sa atin si Barak. Napag-isip-isip ko no, nung mga panahon na nakahiga ako. Kung naalala nyo, pinost ko si Osama, di ba? Binibenta ko si Osama. Kasi naisip ko na kailangan ko ng pera pang operation. Torn between operation or non-operation pa rin ako. So medyo napag-isip-isip ko na benta si Osama. Pero, since nakalakad na ako ngayon, binubuo ko na si Osama. And kaya ako naman na-out na si Barak, boys, is parang wala kasing sense sa akin na magkaroon ng parehas na sasakyan. So, meron tayong dalawang SIR, si Barak tsaka si Osama. Hindi ko makita yung sense na meron akong parehas na SIR. Parang madali sa ibihin sa inyo, boys, na sana kinip mo na lang. Pero kasi, kung may parking ako, ikikip ko talaga. Pero kasi wala akong parking masyado dito, boys. Ang parking slot ko lang dito sa bahay, 4 slots lang. And then 3 slots nga lang eh. Kasi may Revo pa, diba? So, 3 lang. Mahirap talaga magtago ng dalawang sasakyan. Kasi, eventually, yung isa dun, hindi ko gagamitin eh. So, kaya si Barak, boys, sinuwap po natin sa Jazz. So, kung nakikita nyo sa mga TikTok, sa mga Facebook, naka-Jazz GE na po tayo ngayon. And naisip ko kasi, boys, na si Barak kasi, halos naman na nang gusto kong gawin sa pagiging all-stock niya. Nagawa ko na. At dumating na ako sa point na ginawa ko yung sinasabi kong wag nyong gawin dati, yung black on black. Alala nyo, boys, hindi talaga ako fan ng black car, black mugs, di ba? Kahit in general, black mugs, hindi talaga ako fan ng black mugs. Pero to the point na sobrang bored na ako kay Barak. Wala na akong magawa, wala na tayong makontent sa kanya. Black mugs ko lang siya. And okay naman pala yung black mug sa black car. Medyo slick siya tignan. So kaya in-out natin si Barak, boys. Sa mga makakilala sa akin, alam niyo talaga yung isang rason kung bakit na-out ko na si Barak and pinagpalit natin siya sa Jazz. Meron lang kasi isang talagang nangyari kay Barak na medyo hindi ko nagustuhan talaga. Feel ko talo ako sa swap sa Jazz kasi yung Jazz medyo balagbag yung pintura, hindi maganda yung kondisyon. Sira yung engine support, puro bakbak yung pintura. Hindi maganda talaga yung pintura compared kay Barak. Ayun, talo ako sa Jazz, syempre for sure.
Pero kailangan ko siya ng daily car na magagamit ko everyday. So, si Osama naman, boys. So, yun yung jazz natin ngayon, si Gasol. Si Osama naman, boys, abangan nyo sa mga susunod na vlogs. Papakita ko sa inyo ano yung mga pinaggagawa ko sa kanya. Since naalala ko sa inyo, nung pinakita ko sa inyo si Osama, nung nag-vlog tayo, all stock na naman, pares lang yan kay Barak. So, ngayon, wineld na natin si Osama. Yun yung pagbalagbagan natin. Nilagyan ko ng pops and bangs, tinanggal natin yung full exhaust, nilagyan natin ng kung ano-ano, nilipat ko yung interior, naka SR3 ngayon. Basta sobrang balagbag, gagawa ko ng mga full review yung mga sasakyan natin soon. Abangan nyo sa mga susunod na vlogs, boys. Si Hussein yung ating Pajero, nandyan pa rin. Yun yung pandili natin, panghakot natin. Kakalabas lang ng ceramic coating niya kay Lex Auto Works, and damn, sobrang tindig ng pintura talaga, boys, kapag ka-itim. Ganda talaga ni Hussein, boys. Kahit sobrang lakas sa crudo nun, 8 kilometers per liter. Yung kasi para sa akin, boys, kailangan ko ng... Ito yung mga naiisip kong kailangan ko kung bakit ako maraming sasakyan. Si Osama, ito yung pantambay ko. Yung balagbag car, pag gusto ko mag-enjoy, gusto ko ng pops and bangs, gusto ko humatag, gusto ko mabilis, gusto ko ng VTEC. Si Osama yung gagamitin natin, yung ating SIR. Pag kailangan natin ng pan-daily, na matipid, na nakatint, na masarap dalihin, na pogi, na mabilis, na lowered, tindig sa tindig, ito naman yung role ni Gasol, ating Jazz GE. Kaya heavily tinted yun, boys. Abangan nyo rin sa mga susunod na vlogs kung ano yung mga pinagawa natin. Yan lang yung sasakyan ko na nakatint. And si Hussein naman, ito naman yung if ever man na magka-family na ako, meron akong SUV, diba? So, future proofing lang. Hindi ko sure kung ibibenta ko si Hussein kasi mataas ko nabili yan, 450. Ngayon, mga nasa 480 na ako sa gastos sa kanya. Kasama kotse, mga 30k, 40k pa lang naman. Okay pa rin naman. Sure naman ako walang bibili sa kanya sa ganung presyo. So, kailangan pa natin i-vlog sa kanya para makabalik pa ng revenue ng onte. So, please, panoorin nyo. Abangan nyo sa mga TikTok, sa Facebook, dahil bubombahin natin sila ng mga mini-vlogs. Gumagawa ng mga mini-vlogs ngayon, boys. Kasi recently, hindi ko kahit tumayo ng matagal, so hindi ako makapag-vlog sa pang-YouTube content. Ginagawa ko, nag-voice over na lang ako. So, abangan nyo, boys, yung mga voice over natin sa TikTok and sa Facebook. Sa Instagram siguro, lalagay tayo. Basta, boys, sa lahat ng social platforms, search na lang Rich Potato. Lalabas lahat yan. TikTok, YouTube, Instagram, Pornhub, OnlyFans. Lahat meron. Again, thank you kay La Jaja, kay Kevin, kay Charmaine, kay Lionel, sa mga tumulong sa akin nung na-aksidente ako. Sa mga nangamusta, boys, sorry hindi ko na kayo na-replyan kasi wala, patay ako ng mga panahon na yun. Tulog ako talaga eh. Abangan nyo yung Mio pala. Yung Mio pala, boys, si Joey. Hindi ko alam kung i-restore namin. Tignan pa namin, mamaya ko palang kukuhanin. So, tignan ko ano yung kondisyon. First time ko makikita si Joey, mamaya pakita ko lang rin sa inyo. Meron pa tayong Mio 4. Yun yung kargado nating isa pang motor, yung Mio 4. Si Yao Ming naman, nakilasani, Sun Moto Studio. Doon na siya ikakargahan. Tapos si Cory, mag-plans natin para kay Cory. Repaint ko yung mugs ni Cory, yung NS2 niya. Yung Hayabusa, boys, nandiyan pa rin Hayabusa. Si Obama naman yun. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa motor anytime soon kasi medyo wala naman akong phobia, hindi naman ako na trauma or anything. Kaya pa rin magmotor pero ayaw na kasi ng girlfriend ko si Jana. So, damn son. Sayang naman yung mga karga natin, di ba? Sabi niya sa akin, dami-dami yung sasakyan, nagmamotor ka pa. Lakas kasi ng gas eh, di ba? Tsaka time saver kasi pag nakamotor, boys eh. Comment down below. Sabihin nyo, Jana, payagan mo na ulit magmotor si Rich Potato. Tapos pag maraming likes yun, baka pumayag siya. Again, boys, sobrang thankful ako. Nakakalakad na ulit ako ngayon. Medyo iga-iga nga lang. Pasensya na medyo matagal tayong nakapag-vlog ulit. Don't worry, babalik tayo ng mga better videos, longer formats, better quality, more interesting videos, more interesting vlogs. Basta abangan nyo lang sa mga susunod na vlogs, boys. Re-review ko yung mga sasakyan natin, kung ano namang nangyari sa kanya, anong mga updates. Kasi matagal tayo nawala, boys. Na-miss ko rin kayo. Sobrang na-miss ko yung feeling na ganito nagvo-vlog, nakaharap sa camera. Thankful pa rin ako na yung injury ko na yun, nangyari siya ng mas maaga. Hindi siya nangyari ng may anak na ako. Hindi siya nangyari na tinamaan yung spine ko. Kumbaga kinalabit lang ako ni Lord. Okay na yun, di ba? Sabi nga nila, boys, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi ko naman na sinasabing magpakasemplang kayo, pero ganito kasi ako mag-isip, boys, na hinahanap ko yung good thing sa mga bad thing na nangyari sa akin. Para medyo hindi siya masama sa utak ko, di ba? Hindi ako nato-trauma, hindi ako masaya pa rin ako, happy person pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin ang work, tuloy-tuloy pa rin ang vlogs, di ba? Parang hindi ako malungkot, di ba? Sumemplang ako, oo, injured ako, oo,
Pero still, na-enjoy ko yung buhay ko na meron akong ACL. Na-enjoy ko yung buhay ko na nagmotor ako. Na-feel ko yung bilis. Na-feel ko nakaride ako ng Hayabusa. Napa-top speed ko siya. Napa-redline ko yung mga dapat i-redline, di ba? Pero still, kung nagmukmuk lang ako, nasa box lang ako, hindi ko na-enjoy yun. Lumipas lang yun sa mga bagay na sa akin nang hindi ko nararamdaman. Pero still, okay na ako ngayon. Hindi na, malamang magmomotor pa rin ako, pero not anytime soon. So abangan nyo lang boys sa mga susunod na vlog. Dito ko natatapusin. Pasensya na mahaba yung vlog natin boys kasi na-miss ko kayo. Na-miss ko mag-vlog, na-miss ko mag ganito. So again boys, kita-kits tayo sa mga susunod na videos. Peace out!